How are you? Today is another day, another Airbnb experience, another tips coming from me. Ano nga ba yung i-share ko sa inyo ngayon? Siguro i-share ko sa inyo ngayon is getting book, how I do my marketing. Paano ko nga ba ginagawa yung aking marketing? At first, ginagawa ko yung marketing ko via FB. Tapos post ako ng post sa FB doon sa mga groups. Nag-i-spam ako, kaya madalas ako na block doon sa mga group kung saan nag-i-spam ako. Then lately, I try to learn the FB marketing. So FB ads marketing, boosting some post. Kaya yon ang ginawa ko. At it seems okay naman ang ginagawa niya sa akin. So paano ko nakakuha ng mga videos? May lumapit sa akin mga influencer. And then yung mga influencer na to, nagawa sila ng mga video. Nakadalawang influencer na ako. But isa pa lang yung ginagamit kong video para sa aking pag-FB boost. And so far okay naman siya. Of course yung first hindi siya naging okay, yung first boosting ko, kasi hindi targeted yung aking mga tao na nilagay doon. So ang pinakamaganda kasi dapat talaga ay alam mo kung ano yung target niche mo, alam mo yung target na taon mo tatargetin mo, at kung saan manggagaling yung mga target mo. So I did some tweaks, inayos ko hanggang sa siguro mga 4-5 times na ako nagkaroon ng mga testing, saka pa lang ako nagkaroon ng mga proper na inquiry. Currently, my cost sa FB marketing per inquiry is about 0.5 to 0.6 Saudi Riyal. So, ibig sabihin siguro mga about less than 10 pesos per inquiry. Of course, hindi lahat ng inquiry pumapasok. So, but ang kagandahan nun, kasi once na nag-inquire sila sa'yo, connected na kayo, and time comes, may marami akong mga nag-inquire halimbawa ng mga August, and then nagbubook ng December. At marami ako mga nag-inquire before, neto lang nagbubook lately. So ang kagandahan nun, yung karamihan ng mga nagbubook sa akin, nagiging repeat customer namin. So ang kagandahan ng may marketing, makukuha mo sila, mapupunta sila sa page mo, makikita nila yung mga amenities mo, makakapag-start sila magtanong. They might not be able to get that particular day for their booking, but one thing is for sure, someday they will try to be in contact to you again, and they will try to book on your place, diba? So kaya ganun, kaya kahit hindi sila mag-book, be nice to them. So mag-market ka pa rin, nagpo-post pa rin kami sa FB page namin. Of course, it should be constant. FB page na kailangan constant ka na nag-i-inform sa mga clients mo, ano mayroon kang dates, na-book ka ba, nakakuha ka ba ng reservation, and if you have some comments coming from the guest, good comments coming from the guest, you can post it out, kasi para mapatunayan mo na legit yung iyong business. Because napakarami kasing scammer ngayon at maraming natatakot na ma-scam. Marami na rin naka-experience na ma-scam, kaya as much as possible, when they do due diligence, tinitingnan nila yung mga comments, at napakalaga talaga ng mga comments, lalo na sa Airbnb, because Airbnb, you cannot play the system. I mean, hindi mo po pwedeng i-play yung system na kung saan maglalagay ka ng comments, hindi ka naman guest. So hindi po pwede yan. Sa FB, makakapaggawa pa ng maraming trolls, di ba? But in Airbnb, hindi po pwedeng gawin yun. So kaya napakahalaga ng marketing. The most important thing about your objective in marketing is not to get book agad, but to get new customers na kung saan makakapag-engage sa'yo. Kapag sila nag-comment, so answer mo yun. Minsan ang haba ng comment, at the end of the day hindi sila magkukuha. Nangyari yan sa akin. ang dami kong inquiry sa December 24 to 25, but unfortunately I was not able to get a booking on December 24 to 25. So okay na rin, kasi para yung mga maglilinis, hindi sila maglilinis sa araw ng Pasko, okay na rin sa akin yun. But this December, good naman, kasi yung karamihan naman ng December is na-book siya. Hindi pa ako nagpa-final check ngayong buwan na to, but nakita ko na so far okay naman. Nag-upscale ako ng konti ng aming rate. At through marketing din, syempre nakikita nila yung mga good reviews ng aking unit. Pagkatapos, karamihan ng mga nagpunta rin sa akin is kumbaga repeat guest. So nung mga repeat guests namin, so maganda yung naging experience nila. And then yung iba pa nga, meron akala nila scammer, pagkatapos pagpasok nila, wow, ang ganda, may mga comment na gano'n. So pagka sinabi lang wow, ganda, definitely will be coming back. Kaya nga yung karamihan ng mga repeat guests namin, yung mga may business doon sa Greenfields area, kasi malapit siya sa lahat ng mga businesses doon sa Greenfields area. And of course, depende yan sa market mo. Kung ano yung market mo, kung ano yung hinahanap mong mga types of na tao, yun ang makukuha mo.
Kasi yun ang i-market mo. Kaya napaka-importante ng marketing. Marketing, sabi niya nga, kailangan ng marketing. Hindi po pwedeng ang business na walang marketing. I hope this helps. God bless you.